a sanctuary, pure and holy, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary. For the last time, Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you, sanctuary for you, sanctuary for you, sanctuary for you, sanctuary for you. Oh Lord, prepare us. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God. We give you glory, Lord. We give you praise, Jesus. Thank you, Lord God, sa gabing ito po, Panginoon, na minsan pa, Lord God, na kami ay patuloy mong dinala sa iyong templo upang kami, Panginoon, ay makapagpuri, makapagsamba, makapagpasalamat sa Espiritu at sa katotohanan. At sa oras na ito, Ama, prepare our hearts, Lord. Gawin mo po, Panginoong sanktuaryo ang aming mga buhay sa iyong harapan. Kaya, Ama, kung ano man ang nakikita mong karumihan sa aming mga puso, patawarin kami po, Panginoon, at pakalinisin ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Sa lahat ng aming sala na gawa laban sa Diyos, laban sa aming kapwa, linisin kami po, Panginoon, at hugasan ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Sapagat, Lord, kayo ay Diyos na banal. Marapatin mo kami, Lord, na makapagsamba, mapurihan ka, maparangalan ka sa gabing ito. Kami, Lord, ay maibaba at kayo lamang ang maitaas at ang pangalan mo lamang, Lord God, ang madakila. Kaya naman sa oras na ito, ang mabuksan mo ang aming mga espiritual na pandinig, ang aming mga espiritual na puso nang sa ganun, Lord God, kami ay matutong sumamba, matutong sumunod sa mga salita mo na mapapakinggan namin sa gabing ito. At i-prepare mo rin, Lord, ang iyong lingkod na gagamitin sa buhay ng aming pastor, Panginoon. Kayo ang Diyos ang magkaloob sa kanya ng karunungan, kapuspusan at kapangyarihan. Patuloy mo lamang siya, Lord, na itago sa iyong likuran at langisan mo ang kanyang mga labi mula ulo hanggang talampakan po, Panginoon. Ang mga salita mong buhay, Lord, ay maging kalakasan namin at pagpapala. At Lord, hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi kami mapupuspos ng iyong kapangyarihan. At Lord, naway ang mga gawa mo ang makita sa aming mga buhay sa pamamagitan ng aming pakikinig na kami, Lord God, ay matuto at sumunod lamang sa iyong mga kautusan at kalooban sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, maraming salamat muli. Minsan pa, Lord God, na selyuhan mo at balutan ng iyong banal at makapangyarihan dugo ang aming mga buhay, maging ang apat na sulok ng lugar na ito sa pangalan ni Jesus. At ikaw, Espiritu ng mga distraction, out in Jesus' name. Ikaw, Espiritu ng kapaguran, out, antok, out in Jesus' name. Maging ang kabigatan, sakit at karamdaman at walang focus sa araw na ito, sa gabing ito, sinasawatan namin in Jesus' name, in Jesus' name. Kaya naman, Lord, ituon mo lamang ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan sa iyo, sa aming Panginoon at sa iyong gawain. At tunay nga, Lord God, na dinideklara namin ang katagumpayan, na tunay nga, Lord God, na ikaw ang Diyos na mga Diyos at Hari ng mga hari sa iyong gawain, maging sa simbahang ito, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, muli. At patuloy namin sa Lord, binabalik ang mataas na papuri, mataas na pagsamba at pagluwalhati sa iyong pangalan. Sa iyo, Ama, ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon, always, forever, and ever.
forever you will reign. I will live to praise your name. For the last time, always, forever, never. Always, forever, never. You will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, always, forever, never. You will be my God. You will always be the same, and forever you will reign. I will live to praise your name. 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 Always, always, in all ways, oh God. Sa gabi pong ito, the Lord knows His sheep. Tayo po ay kilala ng ating Panginoon. But the question is, kilala po ba natin o kinikilala pa po ba natin siya sa ating buhay? How wonderful, how beautiful you are, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, grace and King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, blessed Redeemer, that notice all the heavens, all the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted
how beautiful, Jesus, your name, name above every, for the last time, how wonderful, how wonderful, how beautiful, name above how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Oh, the name above every other name. Hallelujah. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted how beautiful, Jesus, your name above every Jesus. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Ayan. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan po ang isang bagay na ginagawa po dito sa lupa at pagdating po natin sa langit ay gagawin din po natin. Amen po ba? Ang matatapos po yung pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan dito sa lupa. Sa langit po, hindi na po tayo mangangaral. Amen po ba? Dito sa lupa, tuloy-tuloy tayo mangangaral, pero pagdating doon, hindi na po tayo mangangaral. Kaya yung pagpupuri sa ating Panginoon ay patuloy po nating talagang i-expertise. Hayaan po natin na ang mga tunay na mga sumasampalataya kay Kristo ay talagang nagtitiwala sa ating Panginoon. Okay. Nakikita po ba? Maliwanag po ba? Hindi. Patayin na muna yan. O iharap mo na lang dito sa akin. Ayan, yan. Ayan. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nais kong ibahagi ang salita ng Panginoon na kung saan ito po ay hango sa aklat po ng Juan, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 18. So basahin po natin ito at patuloy po nating igalang ang pagbasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa.
pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas, papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito, kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ngayong gabi pong ito ay nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong The Sheepfold. Kaya makikita po natin doon sa baba. The Sheepfold. Yan. Pastulan. Yan. Sa Tagalog ay pastulan. So tingnan po natin yung key points na makikita po natin dito at meron po akong mga next slide sa pangatlong slide. Yan. Kaya lang hindi pala nakikitang maigi, no? Masyadong maliwanag pa rin yung ano. Ayan, nakikita na ba? Okay. So, tingnan po ninyo, wala kasi akong yung pointer. So, ang key points po natin ay the gate, the shepherd, the sheep, and the thief. Okay? Makikita po natin dito sa larawan na aking ginawa ay, tingnan po ninyo, wala pong bubong ang tinatawag na sheepfold. Hindi nilalagyan ng bubong. Kaya nga po, kung mapapansin po natin, meron lamang po siyang bakod sa magkabilang 4 na sulok at meron po siyang pintuan sa gitna, ay sa harapan. At makikita po natin dito, ayun po, nakatuon po doon, isang pintuan. At ang shepherd ay nandoon sa tabi ng pintuan. At ang mga tupa ay nasa loob. At makikita po natin yung magnanakaw ay nasa labas. Nakita nyo ba?
Ayun nakaano siya nakasampay dun sa may, sa gilid. Wala po siya sa pintuan. Ngayon, ano po ba ang makikita po natin dito? Kung titignan po natin the gate and the shepherd, both the gate and the shepherd ito po ay metaphor ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang turo na naglalarawan na si Jesus ay pintuan at siya rin ang pastol. So sinasabi rito, yung dalawang I am na ito ay napakahirap. Pagka inunawa po natin, parang siya yung pintuan tapos siya rin yung pastol. Parang ang hirap. Pero pagdating sa Diyos, walang mahirap na bagay sa Kanya. Pero dito po ay inilalarawan ng ating Panginoong Jesucristo yung pagiging pintuan. Kaya nga dito, sa John chapter 10 verse 9 ay sinasabi rito, I am the good shepherd. Tingnan natin sa next slide. I'm the gate. If anyone enters through me, he will be saved. He'll come in and go out and find pasture. Balikan po natin yung kanina. Tingnan po ninyo, yung metaphor ng pagiging sheep and gate, ito po yung tupa na kung saan pinapakita ng ating Panginoon that He is the good shepherd who provides access to the sheepfold. Yung sheepfold ay heaven. Amen po ba? Heaven, na kung saan through the only true gate. Sino po ang gate? Sino po ang daan? Sino ang way para makarating sa langit? Walang iba kundi si Christ. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, ako ang pintuan. So sinasabi ng ating Panginoon, sino mang pumasok sa pintuang ito, sa pamamagitan ko, ay makakasumpong ng kaligtasan. So tingnan po ninyo, papasok at lalabas, at siya po ay makakasumpong ng tinatawag na green pasture. Kaya, God is offering protection and abundant life to those who follow Him. Kaya kung mapapansin po natin, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsasabi, sinabi rin ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd lays down his life for the sheep. Kaya nga po, both the gate and the shepherd, ang ating Panginoon ay nagbibigay ng abundant life sa sino mang kumikilala sa Kanya. Alam niyo po ba na ang ating Panginoong Jesucristo, pagka tinignan po natin dito, bakit tinalintulad din niya ang kanyang sarili sa mga magnanakaw? Yung mga magnanakaw, alam niyo po ba, during that time, ang mga Pariseo at Eskriba sa John chapter 9, kung mapapansin po natin, meron pong pinagaling ang ating Panginoong Jesucristo dito, na doon sa isang I am ng ating Panginoon, I am the light of this world. So, binigyan ng paningin ang bulag mula sa kanyang pagkabata. Alam niyo po ba na itong nakakitang ito na pinagaling ni Kristo, nakakilala kay Kristo, at sinampalatayanan niya si Kristo, alam niyo po ba na ang mga Pariseo at Skriba, siya po ay tiniwalag sa sinagoga. Tiniwalag po siya. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, hindi nagmamalasakit ang mga magnanakaw, kundi ito po ay meron pong ipinakita na kung saan halimbawa ang ating Panginoon. Kaya nga po dito, gusto ko pong makita po natin dito. Mamaya na po natin tignan yung mga verses na pinakita ko dyan. Talon po tayo dito. The role of a false shepherd. Ano ba yung role of the false shepherd? Tingnan po ninyo bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay sinasabi niya
hindi ako katulad ng mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw, ito yung ginagawa. To steal, to kill, and to destroy. Wala silang malasakit sa mga tupa. Wala silang malasakit. Kaya nga po, hindi makakasumpong ng abundant life ang isang tao na kumikilala sa ating Panginoon dahil sa mga Pariseo at Skriba during that time. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, merong mga Pariseo, Skriba na mga magnanakaw. Ito po yung mga bulaang guro. Kaya tingnan po ninyo, ano po yung verse na makikita po natin yan? Sa verse 1, ang sabi po rito, tingnan po natin, tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Di ba sinabi ni Christ, ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa akin ay makakasumpong ng kaligtasan? So ibig sabihin, ang mga magnanakaw, ang mga bandido, ang mga tulisan na sinasabi ng ating Panginoon ay hindi nakasumpong ng kaligtasan? Amen po ba? Yung mga magnanakaw, kaya wala silang malasakit sa mga tupa. Hindi nila pagmamalasakitan ito. Wala silang pakialam kasi hindi sila pumasok sa pintuan. Walang iba kundi si Christ. Amen po ba? Naunawaan po natin, sinasabi ni Kristo dito, sabi niya, tandaan ninyo ito. Listen carefully. Tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. So ibig sabihin, hindi dumaan kay Kristo. Wala silang pananampalataya kay Kristo. Kaya mga tulisan, mga magnanakaw. Sa verse 8, tingnan po ninyo yung sinabi sa verse 8. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. So ibig sabihin, mga magnanakaw at mga bandido, mga tulisan, hindi sila pinapakinggan ng mga tunay na tupa. Kasi hindi po sila dumaan kay Christ. Amen po ba? So, makikita rin po natin dito sa verse 10, ano ang trabaho ng mga tulisan, ng mga bandido? Kaya kung mapapansin po natin sa panahon natin ngayon, alam niyo po ba pag hindi kinikilala si Christ, they destroy the sheep of God. Sino po ang mga hindi kumikilala kay Kristo? Maliwanag po, marami pong mga false teacher na hindi naniniwala kay Christ. Sinasabi nilang sila ay iglesia ni Kristo, pero hindi naman naniniwala kay Kristo. Sila ay, sinasabi nila si Kristo ay tao lang. Sinasabi ng Biblia, ang hindi kumilala kay Kristo ay hindi sa Diyos. Amen po ba? Kaya maliwanag po, mga kapatid, gusto ko po kayong bigyan ng malinaw na pangunawa. Tandaan po ninyo, maraming mga tagapagturo na hindi pinaniniwalaan si Christ. Kaya yung verse 1 na sinabi ni Christ, ang sinumang hindi dumadaan sa pintuan ay mga magnanakaw. So it means na ang mga magnanakaw na ito ay hindi talaga kinikilala si Christ. Kaya wag po kayong magpapalinlang. Amen po ba? Huwag kayong magpapalinlang. Alam niyo po ba sa panahon ngayon, pag hindi kayo naging matalino, nanakawan po tayo. Aalisan po tayo ng tinatawag na abundant life. Marami pong mga naging miyembro na natin, alam niyo po ba na sila po ay nag-shift ng kanilang religion o paniniwala, nakapag-asawa ng
Iglesia ni Manalo, na dating sumasampalataya sa Panginoon. At meron din kaming nakasama nung siya po ay ganun din. Nagkaroon din ng asawa. Jehovah's Witnesses din. So tumalikod siya dahil doon sa kanyang napangasawa. Tinalikuran niya ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ano ang gusto kong makita po natin dito? To steal. Nanakawan po tayo ng tinatawag na kaligayahan na hindi po natin ito mararanasan kapag tumalikod tayo kay Kristo. Alam niyo po ba si Satanas? Siya po yung magnanakaw ng kaligayahan. Magnanakaw ng pag-asa. Magnanakaw ng tinatawag na yung salita ng Diyos, ninanakaw niya yan para hindi mo maintindihan. Yan ang magnanakaw. Kaya nga, pagdating po dito, hindi lamang yan, ninanakawan tayo ng tinatawag na inilaan ng Panginoon para sa atin. Kapag tinignan po natin, tingnan po ninyo yung mga verse, balik tayo dun sa kanina. Yung mga verse kanina na, tingnan po ninyo yung sinasabi diyan. Merong mga bagay na kung saan ang Diyos sa kanyang kawan ay ipinapakita ng Panginoon kapag ikaw ay nasa loob ng kawan ng Diyos, makikita po natin kung paano ang Diyos ay nangunguna po sa atin. Tignan po ninyo yung role ng shepherd sa verse 3. Sa verse 3, pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Tingnan po ninyo, kilala ng Diyos ang lahat ng nasa Kanya. Kaya ano ang role ng Panginoon? Ng shepherd, ng ating Panginoon? Tingnan po natin yung role. To protect, to provide, to guide, to lead, to take care, and to discipline. Yan po ang makikita po natin. Pero kapag ang magnanakaw ay pumapasok, he wants to kill. He wants to destroy. At patuloy na gusto niyang nakawan ang mga tupa ng Panginoon. Pero tandaan po ninyo, kapag tayo po ay nasa kawan ng ating Panginoon, ano po yung sinasabi sa verse 3? Kilala ng Diyos ang bawat isa. Alam niya yung mga pangalan. Kaya nga, nilalabas ng Panginoon yan. Tingnan po ninyo yung sinasabi rito, tinatawag sa kanyang mga pangalan at inilalabas sa kulungan. So, ibig sabihin, sila po ay pinapastol. So, meron pong tinatawag na proteksyon. Sabi po rito, kapag nailabas na siya, nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Sa verse 9 ay sinasabi rito, ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So tingnan po ninyo, He is the gate and He is the shepherd. So makikita po natin yung kanyang proteksyon, yung kanyang provision, yung kanyang guidance, yung kanyang paglilid sa bawat isa sa atin at maging yung pangangalaga. At the same time, He discipline. He discipline. Tayo po ay dinidisiplina rin ng ating Panginoon. Kaya makikita po natin dito, sa Psalms 23, ay binapakita rito na
kung paano inillustrate ni Haring David na ang Diyos ang kanyang dakilang pastol. Tingnan po ninyo sa Psalms 23 verse 1 to 6. Sabi niya rito, tingnan po ninyo sa Tagalog, babasahin ko sa English. The Lord is the one who is shepherding me. I lack nothing. So ibig sabihin, katulad nung nakita natin kanina, yung role ay hindi tayo pagkukulangin. Nasa mabuting pastulan kapag tayo po ay nasa kawan ng Diyos. Sabi niya, verse 2, He causes me to lie down in pastures of green grass. He guides me besides quiet waters. Tingnan nyo, pinahihimlay niya ako sa luntiyang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. So meron pong guidance, merong leading ang Panginoon, and even siya po yung nagbibigay sa atin ng lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya sinabi sa verse 1, I have everything I need. Sa ibang salin, makikita po natin yon na I lack nothing. Pero sa ibang salin, I have everything I need. So ibig sabihin, hindi tayo magkukulang. So tignan po ninyo, sa verse 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So, tingnan po ninyo, ginaguide tayo ng Panginoon para ang pangalan ng Diyos ay maparangalan natin. Kaya nga kung mapapansin po natin, laging nasa tabi ang pastol sa mga tupa. So kung mapapansin rin po natin, bakit meron pong tinatawag na tungkod? Sabi po sa verse 4, ano pong sinasabi diyan? Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. So tingnan po ninyo, bakit meron pong kalawit ang tungkod ng pastol? Sapagkat ang tupa, tandaan po ninyo ang karakteristik ng tupa, likas po yan na hindi niya alam ang kanyang dadaanan. Kaya meron pong pangkalawit ang pastol para kung lumilihis siya, kakalawitin niya at ibabalik niya doon sa pastulan. At mapapansin din natin ang karakteristik ng mga tupa, makulit po ang tupa. Nakapanood na ba kayo ng isang merong isang kinuha yung mama doon sa kanal? Matapos niyang buhatin, iangat doon sa kanal, ay talagang nagtatakbo. Pero yung takbo niya, pabalik uli doon sa kanal. Lumayo lang siya doon sa nagbuhat sa kanya. Kaya, tingnan po ninyo, ano po ang ginagawa ng mga pastol? Kaya nga doon, sabi ko nga sa inyo, the role of the shepherd to discipline. Nagdidisiplina rin. Alam niyo po ba kung anong ginagawa? Binabalian po yan ng paa. Ginaganon po nila, At pagkatapos, hindi po nila pababayaan yon. Binalian nila, pero bebendahan po nila yan. Para tumino yung tupa na kung saan makulit. Talagang minsan talon ng talon yan Makulit siya at talagang nalilihis ng daan. Kaya nga, kung mapapansin po natin ang karakteristik ng Israel, bakit ang Israel paulit-ulit na kinakalawit ng Diyos? Paulit-ulit na inaakay ng Panginoon. Pagka sila ay nandun na sa pastulan, masaya, masagana, mapayapa, tahimik. Pero kapag sila po ay talagang nangulit, lumalayo, lumilihis, at sila'y napapahamak. So ginagawa ng Panginoon, pinapalo at dinidisiplina sila. So makikita po natin, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga tupa. Inaalagaan ng Diyos ang kanyang mga tupa. Kaya tingnan niyo,
Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Verse 5. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko, sa aking ulo langis ay binubuhos, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Verse 6. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin, di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Tingnan po ninyo yung sinasabi ng Biblia. Kung paanong ang ating Panginoon ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pintuan ng pastulan at maging siya po ang great shepherd. Pastol. So kung tayo po ay patuloy na uunawain natin kung ano ang nais sabihin ng Panginoon sa talatang ito, sa kabanatang ito ng John chapter 10 verse 1 to 18, ay ipinapakita ng Panginoon na ang sinumang sumasampalataya sa ating Panginoon o nasa loob ng kanyang kawan ay talagang meron po tayong tiyak na buhay. Amen po ba? Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kaya niya ipinakita na yung mga magnanakaw, tingnan po ninyo ipinakita ng ating Panginoon yung kanyang kaibahan doon sa mga false shepherd at sa kanya bilang isang tunay na pastol. Malaki ang kaibahan niya. Kaya nga po, sinasabi ng ating Panginoon, kung tayo po ay patuloy na maniniwala lamang sa ating Panginoong Yesus, ito po ang magiging role po natin. Kasi, meron pong, sa John chapter 10, sabi ng Panginoong Yesus, naparito ko upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So, ibig sabihin, tiyak na buhay. Tiyak na buhay. Yung gate nagpapakita ng kanyang pagliligtas at yung pagiging pastol na siyang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Kaya nga, buhay na ganap at buhay na kasiya-siya. So magiging masaya ang isang tao kapag siya ay talagang nakasumpong sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, ito po yung ating role bilang mga tupa. Kung ang ating Panginoon ay siya po ang nagpoprotekta, siya ang nagpo-provide, balik mo doon. Siya ang nag-guide, siya ang nagli-lead, siya ang nangangalaga, at siya rin ang nagdidisiplina, makikita po natin, meron din tayong role. Ano ang role natin? Ang role ng mga tupa ay makinig. Makinig. Ano po ang sabi sa verse 3? Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Mga kapatid, bawat isa po sa atin ay merong mga kanya-kanyang gampanin. Tayo po ay dapat marunong makinig sa ating mabuting pastol. Walang iba kundi ang Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, lumabas ka, tatawagin yung pangalan mo, halika rito, punta ka na rito, kakain ka na, at tamasahin mo yung masaganang pastulan. So, siya po ang tumatawag sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, ang mga pastol ay marunong makinig. Ang mga tupa ay marunong makinig sa kanyang pastol. Parang ano po yan eh. Parang sa aso, pag nag-alaga ka ng aso. Ang aso kapag ka nasanay na sa'yo yan, pagka iba ang magpapakain, hindi niya kakainin yung pagkain na ibinigay.
Hindi niya kakainin yan. Bago niya kainin yan, kailangan munang kilalanin niya kung sino yung nagpakain sa kanya. Amen po ba? Ganyan ang aso, lalo na pagka masyado na siyang sa kanyang amo, masyado na siyang pamilyar, at very close siya sa kanyang amo, hindi yan kakain. 2 o 3 araw, hindi niya kakainin yung pagkain. Ganon din po tayo. Pagka merong ibang nangalaga sa atin, hahanapin mo yung pastol na nangangalaga sa iyo. Amen po ba? Pero tandaan po natin, dahil kilala natin ang tunay na pastol, walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, kapag alam natin ang kanyang boses, marunong tayong makinig. Amen po ba? Ito yung role natin, is to listen. Pakinggan po natin. Once na tinawag tayo sa pangalan natin, sumunod tayo. Follow. Sa verse 4, ano po ang sabi sa verse 4? Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Amen po ba? Ang mga tunay na tupa, dahil alam natin ang tinig ng ating mabuting pastol, siya po yung mangunguna sa atin. Pangungunahan tayo at siya po, habang nagsasalita siya, alam natin yung kanyang sinasabi. Mga kapatid, we need to listen carefully sa tinig ng ating pastol. And we need, habang tayo ay nakikinig, marunong po tayong sumunod. Kasi pangungunahan tayo niyan. Kapag hindi ka marunong makinig doon sa kanyang tinig, tiyak, hindi ka susunod. Maliligaw ka. Kaya po dito, maliwanag na sinasabi rito, ang mga tunay na mga tupa, kilala nila ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kapag sinabi ng Panginoon, katulad po nung bulag, alam niyo po ba yung bulag? Nung sinabi ng lalaking ito, sabi niya, paano ko makikilala yung nagpagaling sa akin? Sabi niya, eto na kausap mo, sabi ni Christ. Naniniwala ka ba? Sabi niya, sino po yun? Eto, kausap mo. At nung sinabi ng Panginoon, eto kausap mo, itong lalaking ito ay sumamba kay Kristo. Kaya nga dito makikita po natin, ang mga tunay na tupa, alam nila kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Pero yung mga hindi tunay na tupa, hindi nila alam. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon doon sa chapter 9, kinukonek ng ating Panginoon ito sa chapter 9, gusto ko pong maintindihan po natin. Sa chapter 9, sinabi ng Panginoon na parito ako para yung mga hindi nakakakita ay makakita. At yung mga nakakakita ay hindi makakita. Anong ibig sabihin nun? Kung i-connect natin sa John chapter 10, tingnan po ninyo, yung mga bulag at marunong makinig sa boses ng Panginoong Hesukristo ay makakasumpong ng liwanag. Maliwanag ang kanilang magiging buhay. Nung sinabi ng Panginoon, ako itong kausap mo. So ibig sabihin, alam nitong tupang ito na kumilala kay Kristo, sumamba siya. Kaya nga nireject siya ng mga Pariseo at Skriba eh. Kaya ang ating Panginoong Hesus, nagsalita siya na ang mga tupa ay inaalagaan yan. Binibigyan niya ng care, extra care. Pero yung mga Pariseo at Skriba, nung malaman nila na itong taong ito ay nakakilala, pinagaling ni Kristo at pinaniniwala niya si Kristo. Dahil itong mga Pariseo at Skriba hindi naniniwala kay Christ, tiniwalag nila. So ano yung role ng mga to? They destroy people. Nililihis nila ang tao.
doon sa tamang paniniwala. Kaya si Christ, during that time, sinabi niya, etong mga Pariseo at Scribang ito, nakakakita sila. Pero sabi niya, hindi sila makakakita. Tingnan niyo, yung parang ang hirap unawain, no? Sinabi ng Panginoon, naparito ko para sa mga bulag, para sila'y makakita, at yung mga nakakakita ay hindi makakita. Nakuha nyo? Naintindihan ninyo? Ang mga taong dating bulag, hindi nakikita yung liwanag, yung tunay na buhay, nakasumpong kay Kristo, at nakita yung liwanag, nagkaroon ng tunay na buhay, sila po yung tunay na nakakakita. Pero yung mga taong nagsasabing nakakakita sila, alam nila yung lumang tipan, yung kautusan, pero hindi nila kinikilala si Kristo. Hindi nila sinusunod si Kristo. Hindi nila pinakikinggan si Kristo. During that time, they don't listen to Christ. Hindi nila pinaniniwalaan si Christ. At hindi nila sinusunod si Christ. Kaya hindi po sila tunay na tupa. Sila po ay mga bulag, sila po ay mga magnanakaw. Dahil hindi sila dumaan sa pintuan kay Kristo. Kaya kung titingnan po natin, ano yung role natin bilang mga tupa? We listen and we follow. Sumusunod tayo. Then, pangatlo, we trust. Nagtitiwala tayo. Tingnan nyo sa verse 11, anong sinasabi sa verse 11? Sa verse 11, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Tingnan po ninyong maigi. Si Kristo ay namatay para sa atin. Anong nito para namatay siya? Anong mangyayari sa atin kung magtitiwala ka sa ating Panginoon? Namatay siya. Meron bang mangyayari sa atin? Meron. Ang lahat ng nagtitiwala sa ating Panginoon, katulad nitong lalaking ito, matapos siyang palayasin. Alam niyo po ba na binalikan siya ng ating Panginoon? At siya po ay nagtiwala kay Kristo. Kahit na po siya pinalaya sa sinagoga, doon sa lugar nila, siya po ay patuloy na nagtiwala kay Kristo. Mga kapatid, kung ang ating Panginoong Yesus o ang pastol ay handang mamatay para sa kanyang tupa, sa tingin mo, pababayaan ka niya? Sa tingin mo, pababayaan ka niya? Hindi. Kung titingnan po natin, katulad nitong mga Pariseo at Scribang ito, dahil bayarin sila. Tingnan nyo bayaran. Sabi niya sa verse 8, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at ang mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Sa verse 12, ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. So, kayang mamatay. At ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Kung ating titignan yung ginawa ni Kristong ito na namatay siya para sa kanyang mga tupa, alam niyo po ba na hindi tayo mag-aalinlangan. Hindi tayo matatakot na habang tayo ay patuloy na nakikinig, habang tayo ay patuloy na sumusunod, patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya. Bakit? Sapagkat inialay niya ang buhay niya para sa atin. Kaya sa bawat isa po sa atin, ano man yung mangyari, kaya tayong ipagtanggol ng Panginoon. Amen po ba?
Kaya tayong ipagtanggol. Kaya nga sinasabi ni Haring David sa verse 4 ay sa Psalms chapter 23 verse 4 ay dumaan man ako doon sa valley of darkness. Ninyo, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang ating Panginoong Jesucristo, namatay siya alang-alang sa atin. Kaya nga, sometimes sa buhay natin, pag may mga madidilim na panahon, tandaan po natin, kaya tayong ipagtanggol ng Panginoon. Amen po ba? Pag inisip mo yan, sino ang pwedeng magbigay ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa? And that is Christ. Kaya kung mapapansin po natin, dito, saan mo ilalagak yung pagtitiwala mo? Kaya sinasabi ng Jeremiah chapter 17 verse 5, yung maglagak ng kanyang tiwala sa tao ay sumpain, sabi ng Panginoon. Pero once na tayo ay naglagak ng tiwala sa Diyos, mararanasan po natin yung katiyakan sa ating buhay. We are safe. Kung sa panahon ngayon ay naghahanap ka ng safe na lugar, wala na pong ibang safe na lugar, kundi ang magtiwala kay Kristo. Amen po ba? Ang magtiwala kay Kristo. Kaya nga sa buhay po natin, habang tumatagal tayo dito sa lupa, makikita po natin unti-unti, makikita po natin yung hirap ng buhay. Pero tandaan po natin, namatay siya alang-alang sa kanyang mga tupa. At hindi tayo iwanan ng Panginoon. Tandaan po natin, pagka dumarating ang magnanakaw, para tayo ay nakawan ng kaligayahan, nakawan ng mga bagay na inilaan niya para sa atin, nakawan ng kaligtasan, nakawan ng mga bagay na kung saan magagandang bagay na mula sa Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos ay nandyan para tayo ay ipagtanggol niya. Nakakatiyak po tayo. Kaya kung titingnan po natin, patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. At yung pang-apat, ano yung role ng mga tupa? To know. Sa verse 14, habang tayo po ay tumatagal, dapat mas lalo po nating nakikilala ang Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, to know Him more is to love Him more. Habang nakikilala natin ang Panginoon. Sa verse 14, ano po ang sabi rito? Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. So tingnan ninyo, dapat kilalang kilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ako naniniwala ko kapag kakilalang kilala natin si Christ, matatakot ka pa ba? Katulad ng sinabi ni Haring David sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Uulitin ko po ulit sa ibang salin, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Anong kailangan natin? Kailangan natin ng direksyon. Kailangan natin ng mag-iingat sa atin. Kailangan natin ng magbibigay sa atin ng mga pagkain natin. Kailangan natin ng pagmamahal. Kailangan natin ng magtuturo sa atin. Mga kapatid, ang Panginoon yan. Kaya nga, the more na nakikilala po natin siya, the more na mas lalo kang makikinig, the more na mas lalo kang susunod, the more na mas lalo kang magtitiwala sa Kanya.
Amen po ba? Alam niyo, sa totoo lang talaga, sabi ko nga sa inyo, yung pagpunta ko ng Pangasinan nung Sunday, sakto lang yung aking budget eh. Yung pag-uwi, yun ang problema ko pagbalik. Pero sabi ko, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw ang aking pinagtitiwalaan. Alam nyo ba na pagdating ko doon sa nakita nila pangalan nito? Sila Mark, sila Jonas. Nakita nila pagdating doon, dinala namin yung mga tinapay doon sa Tarlac. Binagsak namin doon. Kumain kami. Pagdating namin sa Villasis, binagsak din namin yung mga tinapay doon. Kumain kami. Kumakain pa lang kami, may nagtatawag na naman sa aming kakain daw kami ulit. Kaya sabi ko sa kanila, huwag kayo masyadong kumain, magpapakain sa atin ulit. Hindi sila kumain. Konti lang yung kinain nila. Pagdating doon, pinakain kami ulit. At hindi na nila nakain. Binalot na lang nila, inuwi nila. Pero alam niyo po ba, yung gabing yon, sinundan ako nung pastor. Inabutan niya ako ng panggasolina. Inabutan niya ako ng panggasolina. Kaya praise the Lord, nagpakarga ako ng gasolina. At talagang pag-uwi ko, hindi ako kinakabahan na wala akong gasolina. At nagdagdag din ako ng pang-load doon sa doon sa RFID. Hindi rin ako kinabahan kasi bakit? Eksakto na yung aking pag-uwi. Di ba Mark? Di ba Jonas? Napakabuti ng Panginoon. I listen. Pinakinggan ko yung boses ng Panginoon. Sumunod ako. Sige, dalin mo yan. Sige, mangaral ka. Gawin mo to. So pagdating doon, nagtiwala ako sa Panginoon. Mga kapatid, tingnan ninyo kapag may sinabi ang Panginoon, sige, lumabas ka. Gawin mo to. O, diyan ka. Kumain ka diyan. Magtiwala ka. Huwag kang mag-aalinlangan na kapag ikaw ay dinala ng Panginoon diyan, maniwala ka na ikaw ay nilalagay ng Panginoon sa mabuting pastulan. Hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? Once na ikaw ay nilabas ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, anak, dito ka. Pumunta ka rito. Huwag kang mag-aalinlangan. Tiyak, nasa mabuting pastulan ka. Amen po ba? Kaya nga sila Brother Mark nagutom ba kayo? Hanggang sa umuwi kami, biro mo, kumain na kami doon sa Binalonan, ayaw na nga kumain tong dalawa Pagdating namin sa Tarlac, kainan na naman ulit. Sabi nila, ayaw na namin sumama sa'yo, pastor. Mamamatay kami sa busog. Maniwala po kayo, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kung atin pong gagawin yung ating mga role bilang mga tupa, balik natin doon. Ano yon? Makinig. Kilala tayo ng Panginoon. Alam niya ang bawat isa sa atin. Pakinggan natin yung tinig niya. Pakinggan natin yung sinasabi niya, yung pinapagawa niya sa atin. Okay, sige, lakad. Sumunod tayo, lumakad tayo, habang tayo po ay ginagabayan ng Diyos. Sumunod ka. Then, magtiwala ka sa Kanya na ikaw ay dadalhin niya sa mabuting pastulan at huwag kang mag-alinlangan. Tiyak, bubusugin ka ng Panginoon. Pastor, totoo ba yan? Totoo yan. Maniwala kayo. Never na ang Panginoon ay nagpabaya sa Kanyang mga tupa. Kasi sabi niya iniaalay ng pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ibig sabihin niyan, anuman ang mangyari, handang magbuwis ng buhay ang tunay na pastol, alang-alang sa kanyang mga tupa. Kaya sa bawat isa po sa atin, yan pong apat na yan,
Listen. Follow. Trust. And know Him more. Kilalanin po natin siya lalo. Kasi habang nakikilala natin, doon natin mas lalong minamahal ang ating Panginoon. Kaya, mula nung nakakilala ko sa Panginoon, hanggang ngayon, every time na parang pakiramdam mo, nangihina ka, isipin mo lang, Panginoon, hindi ko na po kaya. Bahala ka na. Tingnan po ninyo, nandyan po ang pastol. Hahagurin ka niyan. Hahagurin ka niyan. Bibigyan ka niya ng talagang tender care. Amen po ba? Yung haplos ng pagmamahal ng ating Panginoon, mararamdaman mo yun. Pag nararamdaman mo parang hindi mo na kaya, pero makikita mo, ang Diyos po ay laging nandyan, hahagurin po tayo. Pag hindi mo na kaya. Kaya nung mga nakaraan, ako'y umiiyak sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Tinitiwala ko po sa iyo lahat. Kaya sa bawat isa po sa atin, anong parte ng buhay natin na hindi mo na kaya? Anong parte ng buhay natin na tayo po ay pinagkulang? Anong parte ng buhay natin na parang pakiramdam mo, nag-iisa ka na? Mga kapatid, tandaan po ninyo, tayo po ay nasa kawan ng Diyos. At sa pintuan na pinasok po natin, tayo po ay merong tinatawag na katiyakan. Amen po ba? At sa pintuan na yan, tiyak na ang ating buhay. At meron pang pastol na siyang nangangalaga. Kaya nga dito, tingnan po ninyo, dito na po ako magwawakas. Ang sabi po rito, Jesus is the only way to true spiritual nourishment and salvation. Tingnan po ninyo, Jesus is the only way to true nourishment and salvation. Gusto nyo po bang manourish po tayo? Gusto nyo po bang tayo po ay mahimasmasan sa lahat ng mga iniisip mo? Tandaan nyo, si Christ ang ating mabuting pastol. At siya rin ang pintuan na kung saan pasukin natin na tiyak tayo ay merong kaligtasan. Amen? Kay Kristo, tiyak ang ating buhay. Kaya nga, mga kapatid, once na tayo ay pumasok sa pintuan, meron kang kaligtasan. Once na tayo ay inalagaan ng mabuting pastol, tayo po ay meron lahat ng mga pangangailangan natin. Everything we need. Amen po ba? Sa spiritual na kalagayan natin, lalo po tayong lalalim sa ating pagkakilala kay Kristo. So ulitin ko po ulit, Jesus is the only way to true spiritual nourishment and salvation. Kaya, wala ka nang hahanapin pa. Kapag kay Kristo, siya po ang ginawa nating mabuting pastol. At pumasok po tayo sa kanyang kawan. Huwag ka nang lalabas. Sabi ng ating Panginoon, sa pintuang ito, dito nakakasumpong ang lahat ng kaligtasan. At siya ang mabuting pastol na pwedeng magbigay ng lahat ng kailangan po natin sa buhay. Kaya sa buhay po natin, huwag kayong mag-alala sa mga pangangailangan. Amen? Huwag kayong mag-alala sa kinabukasan. Huwag kayong mag-alala sa ating mga kalusugan sapagkat meron tayong mabuting pastol. John 10:10, naparito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Gusto nating maging masaya? Kay Kristo. Habang tayo naglilingkod, kay Kristo. Habang tayo sumasamba, kay Kristo.
Habang tayo ay nagpupuri kay Kristo, lahat kay Kristo po natin ilagak ang ating buhay. Bawat sandali, bawat panahon, bawat pagkakataon, ilagak mo kay Kristo. Kaya tingnan po ninyo, yung sinabi doon sa John chapter 9, sabi ng Panginoon, tayo po ay dating bulag, pero ngayon, tayo'y nakakita na. So nakita na natin, nasumpungan na natin yung tunay na pastulan. Walang iba kundi kay Kristo. So wag na po tayong lalayo. Amen po ba? Wag na tayong lalayo kasi times goes by, marami pong maghahatak sa atin. Ilalayo po tayo niyan. Amen po ba? Ano po yung maglalayo sa atin? Yung mga karir. Mga karir. Ilalayo po tayo niyan. Ano pa? Yung mga sirkumstansya. Ilalayo po tayo niyan. Ano pang maglalayo sa atin? Ilalayo po tayo ng ating mga pamilya. Pag hindi ka naging aware, ilalayo po tayo ng ating pamilya. So habang tayo po ay nandito sa lupa, sabi ng Panginoong Jesucristo, habang may buhay pa, habang may panahon pa, habang may oras pa, ilagak natin kay Kristo ang lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya, alam nyo, I challenge everyone, katulad nga po ng senior ko kagabi, kailan pa natin gagawin yung mga ipinapagawa ng Diyos? Kapag wala ng oras, wala ng panahon, pantay na yung ating mga paa, nakapikit na yung ating mga mata, mahina na tayo, kailan pa? So ito po yung tamang panahon. Katulad po ng ginawa ng Panginoon, inialay niya yung kanyang buhay para sa mga tupa, ngayon ay ialay din natin yung buhay natin para sa Kanya. Amen po ba? Ibigay natin sa Diyos lahat. Huwag ka nang mag-alinlangan sapagkat we are in the safe place. So ngayon, tanggalin na po natin yung mga agam-agam. Tanggalin na natin yung mga pag-aalinlangan. Sumunod ka. Sabi nga doon, listen, follow, trust, and know Him more. Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito. Tunay nga ikaw ang aming mabuting pastol. At ikaw ang pintuan na kami nakatitiyak na pwede naming pasukan. At kami pumasok na nga, Panginoon, at nakasumpong ng kaligtasan. Tunay nga, O Diyos, ang mga katangiang ito, ang mga halimbawang sinabi mo na ikaw ang pintuan, ikaw din ang mabuting pastol. Lord, sa iyo lamang namin matatagpuan ang katiyakan sa aming buhay. Sa buhay na ito, Panginoon, ay maraming pwedeng mangagaw ng mga bagay na inilaan mo sa amin. Pwedeng alisin, nakawin, sirain ng magnanakaw si Satanas at ang mga bagay na kung saan may mga bulaan na kung saan ito po ay maglilihis sa amin sa pagkakilala sa iyo. Pero sa oras pong ito, salamat dahil nga po, the more na nakikilala ka namin, the more na kami makikinig, the more na kami ay patuloy na susunod, the more na kami, Panginoon, ay magtitiwala sa iyo. Kaya sa oras pong ito, salamat po dahil ikaw ay nagpakilala sa gabing ito na ikaw ang aming pintuan na pwede naming paglagakan ng aming buhay. Ikaw din ang aming pastol na pwede naming pagtiwalaan sa buhay na kung saan lahat ng pangangailangan po namin ay meron kami kung kami ay patuloy na magtitiwala sa iyo. Salamat po, O Diyos, i-bless mo ang iyong mga anak na ito na patuloy, O Diyos, na ikaw ay nagpamalas, nagpakita ng kakaibang bagay na kung saan maging ang buhay mo
ay kaya mong ialay, ibigay para sa iyong mga tupa. Kaya salamat po sa katiyakang ito. Patuloy kami nagpapasalamat. Pagpalain mo ang bawat isa at maranasan nila, Panginoon, ang mga pagpapalang ipinangako mo ayon sa iyong salita. Ang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Salamat sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Saluhan po natin ang katagumpayan ng ating gawain. Always, forever, never. Sweet Savior, and remind my heart, and remind my heart of what you've done for me. When I think of all the ways that you've been faithful, I rejoice to know that's how you'll always be. I love to sing your praises. I love to sing your praises, my sweet Savior. And remind my heart of what you've done for me. When I think of all the ways that you've been faithful, I rejoice to know that's how you'll always be. Always, forever, never. Always, forever, never. You will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always. Always, forever, never, you will be my God. You will always be the same, and forever you will reign. I will live to praise your name. Minsan pa po natin awitin, I love to sing your praises. I love to sing your praises, my sweet Savior. And remind my heart of what you've done for me. When I think of all the ways, when I think of all the ways that you've been faithful, I rejoice to know that's how you'll always, always, forever, never. Always, forever, never, you will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, always, forever, never, you will be my God. You will always be the same, and forever you will reign. I will live to praise your name. Let the people sing always. Always, forever, never, you will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, always, forever, never, you will be my God. You will always